Hello mga kasambahay! For today's recipe, let's try something new. What if gumawa tayo ng fusion dish from Thailand and Italy? A pasta dish that is light but hearty at the same time, savory pero may sipa. May idea na ba kayo kung ano ang ating lulutuin? It's none other than curry pasta! Kaya wag na nating patagalin pa dahil gusto ko na rin naman itong itry. Let's cook curry pasta with love and let's cook it right! Pwede nyo nang ilista ang mga ingredients na aking babanggitin para naman ma-try nyo rin ito sa inyong mga tahanan. Kalamansi, bell pepper, siling labuyo at siling haba, sibuyas, luya at bawang, asin at asukal, coconut milk at shrimp stock, curry powder at green curry paste, at syempre, ang shrimp at pasta. Ngayong kumpleto na ang ating mga ingredients, pwede na tayong magsimulang magluto. Pero bago yan, siguraduhin muna na malinis ang ating mga kamay bago tayo humawak ng ating mga pagkain at ng ating mga utensils. Simulan na muna natin dito sa ating hipon. Yan, itong hipon na to ay nalinis na, nakalamansian at naasinan na rin para matanggal yung lansa. So, ipipirito muna natin siya. Gamit siyempre ang mantika. Mahalaga na nalinis ninyong maigi yung hipon, lalo na yung part ng likod nito dahil ito yung nagsisilbing digestive tract ng ating hipon. Ayan, alam nyo naman kung ano nasa digestive tract, di ba? Ayan, tapos na nating iprito itong ating hipon. Isa-set aside na muna natin siya dahil magigisa muna tayo ng luya, sibuyas at ng bawang. So, unahin na muna natin itong ating luya. Sunod na natin ang ating bawang. Yan. Itong bawang kasi yung pinakamadaling masunog, kaya ihuli natin siya para hindi bitter yung lasa. Yan. Ngayon, kapag naaamoy nyo na yung aroma ng ating sibuyas, luya at bawang na ating ginigisa, pwede na nating ilagay yung ating shrimp stock. Yan. Halu-haluin lang natin para hindi magkulta. At habang inaantay natin na kumulo itong ating shrimp stock, magpapatrivia muna tayo sa inyo. Alam niyo ba mga kasambahay na mayroong 600 shapes ng pasta? Ang alam ko lang kasi ay spaghetti, ravioli at macaroni. Yan, pero ang dami pala nila, di ba? At ngayon na kumukulo na ang ating shrimp stock, pwede na nating ilagay ang ating coconut milk. Ngayong creamy na yung ating sauce, pwede na natin siyang lagyan ng curry powder at ng curry paste. Lagyan nyo na siya ng asin, asukal, based on your taste preference. At pag nalagyan nyo na, siyempre titikman natin kung tama ba yung timpla. Ngayon, nasakto na yung lasa ng ating sauce. Pwede na rin nating ilagay yung iba pa nating mga spices, kagaya ng bell pepper, siling haba, at labuyo. Ngayon na okay na ang ating sauce, pwede na nating ilagay itong ating pasta. At ngayon naman ay isunod na nating ilagay itong ating shrimp. Ayan, tapos na ang ating curry pasta! Pwede nyo rin siyang lagyan ng nuts for added texture and flavor. At syempre, pupunta na tayo sa favorite kong part. Ito ay ang pagtikim ng ating niluto. Dahil natuwa ako sa plating, ay dito ako kuha. Pero bago tayo tumikim, huwag kakalimutan, syempre, manalangin. Sa amoy na amoy mo yung coconut milk at amoy mo na yung spices niya. Vibrant siya dahil doon sa kulay ng hipon, ng mga spices, pati na rin ng ating curry. Sa lasa, ang sarap. Kasi maanghang siya,
Pero ito yung anghang na hindi masakit sa dila. So, kahit hindi ka mahilig sa maanghang, yan, makakain mo siya. O, di ba? Napakadali lang gawin ng ating curry pasta. Kaya ano pang inaantay nyo mga kasangbahay, pwede nyo rin itong gawin sa inyong mga tahanan. Lalo na, no, kung kayo ay nagsasawa na sa mga usual pasta dish. It's really good to try something new mga kasangbahay. And you can also share it with your friends and with your loved ones. Because food has that certain power to bring people together. Hanggang dyan na muna ang ating cooking session ngayong araw. Let's remember to cook everything with love and let's cook it right!